Okay, so activity natin. Ito. Kita na ka user, blah blah blah. So ito, bin can lock and unlock accounts if necessary for security purposes. So users, active or active. I-gawin natin siyang lock. Dun sa active, pag lock siya, ang gagawin natin pag na-lock siya is lagyan natin sa login natin na hindi siya malalagin. Pag ano. Okay, so ano natin. If status is ano, for example, pag hindi natin active yun, maging lock siya. So, dapat hindi siya makakalagin sa saan ba yung login ko na dito, out controller. Verification, OTP, showing na OTP, authentication, user login, validate, user login na, diba? User login, user store, then registration. Lowest ko, 75. Okay, so ito. O 76. O 76 sa akin lowest ko. 77 sa'yo. Pa GPT natin siya. Yung lowest ko din sa Filipino. Sapat din. Walang. If user, if is underscore active is equals to 0, the user login. Itinong ko dito kung ano yun. Project yun. He Project Gojo. will not Gojo. proceed to Powers. OTP. No. Yan. Password. No. Attack. No. NTP. No. Technique. Validation with the password. Saan yan? Authentication user. If user is active. Yun ang ano niya. Dinagdag natin doon. So pag ano siya, yun yung ano niya. Saan na ba tayo nag-redirect? Verify OTP. Sa verify OTP. Dito. OTP expires at view. Yan. Tapos pag nagano doon is OTP user. Tapos ito dashboard. Tapos yung dashboard natin dito is, where is the dashboard? Dashboard. Yan. Hanapin yung dashboard. Or sa out controller ko yung dashboard. Ano ba tayong dashboard dito? Yan lang naman. No. Ano yung sa dashboard? Hindi. Admin controller. Dashboard. Yan. Pag yung sa ano niya. Okay. Wait lang. Sana yung ano natin dito. Out controller. Balikan natin yung ano, user login. Hanggang saan tong user login dito. Yan. So, try natin. Nakat na tayo. Anong ginagawa? Your account is inactive, please contact support yun. Or your account is locked. Your account is locked. Tapos lang natin lock. Yan, try natin. Yun, your account is locked, please contact support. Okay, so next dapat dito, ano ba next natin? Okay, pag na-lock na siya, features natin, create ng publish posts. Nakuha natin to, check na yan. Create and publish blog and post sa user. Iwan nga muna natin yung ano. One. Ay, mali. OTP pa to eh. I want to get it. I want it to become the real Dodo. Guys, ano nyo na rin card nyo rin kanina? Yan, verify natin OTP yan. So ito lang. So dapat ang ano natin dito, gagawa muna ako ng UI natin muna ng may itsura niya. Mga iba.
So, ito yung graph. Ito yung code ko. Saan? If, yan. Yan, so static pa lang siya. So, isa-set ko na siya. Gagawa ko ng models. Ano ba? Models, tsaka controller for posts. Ano ba? For posts and then notifications. Posts and notifications. Yun lang siguro. So, continue natin. So, bali ang gagawin ko muna siguro, i-modify natin yung login sequence niya kasi email yung hinahanap niya. Gagawin nating user. So, yun. Login. Yung process. At itong username. Login for name. Name. Ay, text. Name. Tapos saan na to? Sa can user ba to? Ay, sa admin user controller ba? No, out controller. So, login in, request only, name, and password. Mail to email, blah blah blah. Yan, so check natin if username, gagana siya. Yun, so magana na siya. Yun, so gawa tayo ng ano. Anong malagay na password? Admin. So, oops. The password field must be at least 8 character. Modify muna natin itong validation natin. Dun sa register eh. Set role as user. User lang yan. Tapos, ano yun? Or ito din ba yung nag-i-start? Hindi eh. Hindi yan yun. Admin controller yan. Wala na tayo spot controller. User. Email is unique. Name. Role. Required string. And tapos validation niya yung sa password. Ay, update na ito. Password. Store password minimum. Alisin natin yung minimum natin. Yan. Mag-save lang siya. Admin, yes. Yun. So, admin. Okay. Balikan natin yan. Tapos, kailangan is 1431. Always be when admin is logging in, it will not be randomized. User admin is logging in. Out controller, user login. Yan. Wait lang, send OTP naman na yan. Dito ka sa login. Yan. Ganyan yung modify tayo sa login. Check tayo sa login. Pinili ko OTP. User sa admin the OTP was blah blah blah. It will be randomized. So, if user active 0, then log out. If user admin OTP else. Ganyan. Else randomize. Okay. So, ito lang ang binago sa user. Yung user login lang ang binago. Tayo. Yan lang.
password, tapos if user else, tuloy natin dito. Yung mail. Ay, hindi sakto din lang yan. Kasi i-redirect natin to eh. Yung bagong email siya. Mail. Yan. So, try natin if working siya. Admin. Yung password pala dito sa user login natin. Out controller. Login is naka-minimum ng 8. Alisin muna natin yan. Yan. Admin. Hala. Ganun. Optimize. Admin. Hala. Ganun. Hindi ko mai-register yung so yun ba yung OTP nya? Yan, 14143. Ba't di ko maano yung natin, bossing? Yung password natin dito ng admin yun, di ba? Wait lang. Okay, so i-debug muna natin kasi nalagyan natin yung ken. Yan, so user store yan. Okay, so user login, minimum 8 password validation. So ito siguro yun, I think. Let's check if working na siya. Okay, admin. Okay, so oops, login process. Ba't ganun ang nangyari? Saan napunta yung login process natin dito? /login process. Login process, user login. User login, can login, and user. Name, password, string. Ensure this and optimize. What the address not found, was it delivered to admin@gmail.com. So dapat deliverable siya, wala kasing email na ganun, so modify na lang natin sa email ko ganun. Wait nga lang, hindi ko ma-access yan. Yan, products, category users. Edit natin to. Lagyan natin yung email natin ba. Isang email. Yan. Try natin kung pwede na siya. Admin login. Yun, perfect. 143. Yun. So, okay na yung users natin. And then siguro, itong users category, ito na making gawin na lang natin itong comments. Ay, hindi, post. Tapos ito comments. Para kung anong nakalagay na yung niya. Pag may stock policy natin sa stock quantity, tsaka add post content, post title. Pag nagpo-post ba, ano naman title, diba? Automatic na yun. Diba? Automatic na siya. So, post content. So, category, dashboard.
Mm, This category, clickable name field. Post content. Yun. Add post confirm deletion, edit post. Yun, akin. Add post. Tapos dapat hindi na siya text box, dapat text area na siya. So, post content. Provide class update basta ano natin dito. Ito na yung text. PLDT update. This must now be a text area. Ilan ba i-replace na natin? Okay, try natin. Ang iba pang gagawin eh. Okay. Text area. Iyak ang bata. Okay na yan. Hi, I'm Ken. Post content created at tapos ID ng post. So dapat nakakonect din siya sa user. Okay, so modify lang muna natin to. Simulan natin. Category added successfully. Category added. Hindi. Nasaan na yan? Admin controller yung message. Admin controller. Category. Saan yan? Yung message success yan, yung return message. User to edit. Click sa out controller ko yan. Hindi, category controller. Categories, compact categories. Post. Huwag natin ibaguhin yung iba dyan. So, post. Delete successful category to delete. Pag dinilit ko ba tong post na to, mawawala yung andon. Delete natin. Confirm delete. Oops, cannot delete or update apparent row. Deleting it says this. Sana yung delete natin dito. Update. Ito story. It also must delete that. Product that have the same category. Wait. Yan, table 4 irrigation constraint category. Meron naman yan. So ito. Yan, try natin. Okay, so try natin muna bossing. Delete natin to. Confirm delete. Equal to undefined category products. So ano ba ang hinahanap natin dito? Product. Delete. Okay, confirm delete. Yung products. Yung, no? Okay. So, yun. Goods na siya.
Ngayon, ayusin na natin itong mga ito. Gawin natin itong post. Salagay natin ng post content tong name. Okay. Yan. So, ayusin ko muna siya para hindi masyadong mahaba yung video. So, ang gagawin ko itong post. Tapos, post content. Yan. Tapos, lalagyan ko ng isa pang row dito. Nakalagay doon is user ID. Yeah, user ID na lang lalagay ko. So, yun. I'll be back. Okay, so after a lot of debugging, gumagana na siya. So, muna rin post tayo. Yan, so yan. Tapos pag nakalagay na din, nakakonect na siya kung sino yung creator, yung sa ID niya. Wait lang. Refresh ko itong ano. Yan ang user ID niya. So, gawa na lang ulit tayo ng ano lang muna. Tapos, ano password na ulit, sir? Admin. Role admin user. Hindi ko nabatlog na nga natin ilagay yung ano dito muna sa ano natin. Admin controller. Admin store. Validated store. Yan. Yan muna natin. So, admin. Yes. Yan. So, try natin naman gumawa dito. So, default OTP pag admin is 143. Yan. So, suppose, hi, I am admin. Oops, ba't dalawa ang na-add? Weird. Test. Double best. Na-click. Click nga natin. Confirm delete. Confirm delete. Double click ko siguro. Hi, I am admin. Isang click lang. Sa isa lang na double click ko lang talaga. Yan. So, post. Set naman ayos yung dashboard natin. Pamata yung total post, total user, total comments. Yun na lang. Para vlogs. So, tapos ito na yung magiging comments natin. Okay, so asan na yung ano? So, add comment. Tapos select post. Parang dito. Parang ganun din lang yun eh. So, alisin natin yung stock quantity kasi hindi natin din ng stock quantity dito. Price. So, i-modify ko lang to. Isipin ko muna kung anong ilalagay ko dito sa database. Okay, so yun, meron na tayo yung ano, yung ayan, status kung approve ba yung post o hindi, active, pending, ganyan. And then yung comments, ito na yung comments natin. For example, mag-select tayo ng post dyan, yung pagko-commentan, pero hindi din naman to masyadong magagamit ng admin kasi mismong user siya magkuha, no? Tapos yan, edit natin kasi ang post siya ay delete na din, yan. For example, comment tayo, hello. Dito sa testing mode, 3, 4, yan, add comment. Hit. And now we're in the second half. Yan, comment added successfully. So, nakalagay doon yung username na nag-comment, tapos yung comment niya, tapos yung nakalagay din dito, tapos post ID. So, ang next na lang na gagawin ko is yung sa user side. Yan. Sa user side na lang. You know what it also reminds me of? Yan, so ito na yung mga recent posts. Ito pa lang ang ano ko. Yan, so check natin ulit yung nakalagay sa victim activity. Tingnan natin. Yan, can edit, update or debug post. Yan, in-edit kayo. Carry na yan, kaya nang gawin. Alright. So we're reacting to enough there. Once again, it's the number User pictures. that are freaking up. So for siguro ito muna. Ito muna ang gagawin natin.
Okay, so dapat, so ibig sabihin pati din sa ano, lalagyan natin ng ano, add another column in my user table, name, picture. Tapos na pa ba? Activate na sa table you can see the recent actually post created comments. Okay, so ito lang yun, post created comments. Laging dito yung dashboard to show the task notification. Ano bang task wala naman nalagay na task dito, kahit wala na itong task, itong notifications na lang para malakalagay kung anong mga nangyari. Kasi reference na lang siya. To the role in new post system updates or task assigned by the admin. If the user has the development, they can click on the articles. Wala kasi user lang sila. Mga kapayan yan. Okay, so next na lang natin itong gawin ko muna itong natin. Saan na yan? Images. Table user kasi user lang, hindi user stable. Yan, picture to user. Yan, user. Ba't ganun? User. User lang. Add to user table. Yan. Yan, check natin if meron na siya. User picture yun. Ano ba? User, tapos mag-insert tayo ng ano dito. Or dun na lang sa ano yun mismo. Dun na lang mismo sa user. Sa may users na lang na dashboard. Yung may ano. Tapos dashboard and dashboard. So naayusin ko lang yung ano. Ayusin natin to. I'll be back. Yung ito. Update yan. Yan, so update. Ito na yung UI natin. Meron na siya yung pagpapost. Magpapost tayo. Post ko to. Yan. So yun, nakalagay na siya created a post. Yan. And then saan ba yan? Hindi pa kasi na-approve. So pag na-approve siya, dito man natin i-approve. Products dito yun, hindi category pala yung post, hindi pa pala siya na-approve. So yan, may mga pending pa. So 15 natin yan. Yan, post ko to, approve natin yan. Approve. Yan, so pag na-approve na siya, yan, yun ang post ko to. Yan na yung post natin, post basis. Oops, dapat wala tong post title kasi content dapat yan kaagad parang sa Facebook. Yan, alisin natin to. Kasi, what is this? Yan. Yan. Ito, alisin natin to. Kasi parang sa Facebook siya. Yan. Yung post ko. Tapos pag mga nakalagay dyan yung nangyari. Yan. Tapos ito yung notifications. Pero di mag-notificate pag di mag-notification pag hindi ko nag-comment. Pag may nag-comment lang, tsaka magpapakita dyan. Tapos mga new posts. Yan. Test comment. Yan.
May comment siya, nalalagay dyan yung mga recent activities natin na ginawa. Post ko to. Yan, tapos pag ganyan, see all. Yan. Yan, tapos pwede tayo mag-edit ng comment. Yan, nalaga na din doon. Tapos pwede tayo mag-delete. Yan, tapos deactivate ako at gumagana na din yan. So, yan, log out. Tapos ito yung image. Yan. Lang if not. Yan, and then nababa. Maglagay pa ako dito ng see all posts. See all my posts ba kaya? Activity lang kasi ito eh. Yan. Okay. Tapos gawa tayo ng ganun. Lagay natin na lang dito sa baba ng activity log. Activity log, sana yung natin dito? ahref br ipitin na. Have a new button for see all my posts. Yan. Okay, so yun. So yan, gana din yan. Yan pag Ken, ayan. Ito yung mga post by Ken. Yan, tapos pag sample, paano natin dyan. Yan. Sa yung mga mga nangyari. Post, yan yung mga post di pa na-upload yung ibang iba dyan eh. Yan. Then, yan, so lagyan lang natin ng check. Oops, wala pa tayong web nung mag-i-error to yan. Ayan, post control, show all post.all. Web post.all, show controller. Post controller. Sige, post controller natin ilagay. Gawa tayo PHP artisan make view user / Ken my post. Yan. So Ken my post. Yung sa routing natin yan si all my posts. Yan. So where's the controller for that? And also the blade file. It will show all my posts, its status, and I can edit or delete my posts. Yan. Okay. Update the controller. Show all posts, edit posts, add posts in edit, update etc. Lagay kaya niya. No, I meant the name of the controller. Make it have post in the end. Example, store post. Yun, perfect. Ito yung nasa post natin. So post controller, show all posts. Yan, post controller. Where's the post controller? Post controller. May natang post kasi dito, show all activities.
Show combine activities, return view, other function, store comment, store update comment. Wala. Post. Yung post is category. Category ang post. Yan, category. Yung mga post natin is nasa category. Wala tayong post na ano. Ito na pinalitan yung table name. Nasa ito, copy natin to, web. Okay. Yan. And then yung yan. No, not create new post. Before new post. Not new post. It must not be new post. It must generate me my view all my posts. Blade. Ganyan. Yan. So, pag pinindot ko yun, dapat this is ano natin is store post create route post all view can user can my post lang yan, can my post all view, redirect route view, post edit. Yan, view natin yan. Route yan, goods. So check natin if nagana pa siya. Yan, tas all my posts. Oops. Post that all not found. Wait, di natin na ano, optimize. Yan, ano natin ditong web. Post all, show all post that all, name, okay. Yan, see all my posts. Ayaw, view post that all not found. View post that all wait nga lang, see all my posts. Ba't ganyan? Saan ba siya pumupunta, diba? Can my post web, can dashboard controller, nasa right, deactivation mode, edit profile mode, all activities, route to post that all, route natin siya sa post all. Ito kasi ito yung show all posts. Yan, can post controller. Yan, tama naman, 'di ba? Yan, post all, tapos pupunta tayo dito, hanapin niya yung store, tama, show all posts, controller, show all posts, view, ito ang mali. Yan, fresh, see all my posts, layouts that up, can layout, layouts, can up, yun. Oops, hindi nagpapakita yung title natin. Post controller is a view, post find comments is the comment, show all post category, user ID. Yan, tapos ito tayo sa may post title, name, description. Hindi, wala nang ano to, walang description yan. Alisin na yan. Yan lang, post content. Yan, post content, yan, approve siya, pending. Yan, tapos create me a modal for edit and deleting.
in editing, I can only edit the name, not the status. Okay, so sabi niya, hot ko na daw yun. Let us see. Let us see. Let us see. Edit. Testing mama. Gagawin natin testing nga eh. Approve ito ba? Approve ba to? Approve tama. Testing nga eh. Yun. Wait. Di siya nag-update. So, check natin dito sa post controller. Update. Store post. Hindi na tayo magpo-post dito. Alisin na natin tong store post kasi edit lang yun. Edit and delete lang. Edit post. Yan. Yan yung view niya. Edit those. Description. Title required. Alisin natin yung title na yan. Hindi natin din ng title. Required description. Title. Post title. Request description. Description. Post description. Category final field. Yan. So, testing nga. Yan. Update. Hindi pa din. So, what should anong gagawin natin dito? Kasi ito yung update, diba? So, ang hinahanap lang niya yung description. So, meron yung description doon. Request description. Oh, nag-update ba siya doon sa ano? Sa testing na eh. Update. Testing ba? Wala. Test for activity. No. So, hindi siya nag-up. Check natin sa web natin. Saan ba siya dumidiretso? Pag nag-update tayo, delete post modal. Edit post modal. Form, post update. Yun lang naman, post update. Alisin na natin dito yung post edit. Post update lang. So, pumunta tayo sa post update ngayon. Meron tayo dito nakalagay yung content natin is post ID, name, value, post name, yun required, and then post controller required string. Ito lang naman, binalidate natin yung description, name, description dapat to, kaya pala post name, description dapat yan, description yan, post yan lang, post lang yan. Edit mo yan, edit post mama to update post, oops, in field list connection, update category, set descriptive testing mama category that updated at where ID description sa category. Yan na ba nakalagay na sa category natin? Name. So hindi siya description, it is name. So post request name, oops, post sa name. Yan. Okay, pwede na yan. Testing. Mama to date. Yun, no? Post submitted successfully. Pag-delete. Gagana ba itong delete natin? History post category delete. Delete itong isang pending yung test na to. Delete. Yun. So, maglagay na lang tayo dito ng back button. Sa bunga ng create new. May create new post pa ba? Huwag na, hindi natin din ng new post na kasi doon na mismo sa ano yan eh. So dito yun, create new post. Wala na, hindi na dyan. Hindi, ano lang yan, route admin dashboard danger. Back yan, back. Yun. Yan, back. Yun, no? See all my posts. Yan, post content. Yan na lahat ng post natin. Yan. So, yun. Okay na yun sa user natin. Yan. Okay. Yan. So, yun. Nagawa na natin yung basic na, no? Yan. So, log out natin. Yan, successfully log out. Iyan na muna natin yung admin. Login. Tapos ang password niya is 143 by OTP.
Oops, root dashboard not found. So, verify OTP. Punta tayo sa out controller. Out controller. Dashboard. Di naman. Saan ba tayo? Admin dashboard, route dashboard not found. Saan to? Kundi siya sa out controller, admin user controller. Dashboard wala. Okay, so dito sa admin controller dashboard. Yan. Admin.dashboard, turn view, admin.dashboard. Dashboard kasi. Okay, verify natin ulit. Check natin. Oops, dashboard. So, hindi yan yun. Saan yung dashboard na ano? Saan to? Diba sa verify OTP? Wait, saan yung verify OTP natin na controller? Verify OTP. Yan. So, verify OTP require redirect to admin.dashboard. Admin.dashboard. Yan. So, yung admin dashboard. Dashboard. Hanapin natin dito. Web. Admin.dashboard. Dito yan eh. Admin.dashboard. So, ito. Yun. Admin dashboard. Admin/dashboard. Yan, ito lang yun. So, ba't hindi tayo makadiretso? Route dashboard is not defined. So, can may post? Baka sa navbar. Kasi ito navbar yan, I think. Yun. Route to admin.dashboard. Yan. Yun, no? Yan. So, users post. Yan. Comments. Bakit to? Laki. Comments. Where is the comments? Comments. Saan na yun? Dashboard. Products pala yung comments ko. Paano yan? Bootstrap. Link. Paano yan? Kalimutan ko na. Bootstrap 5. Yan. So, ito yun. Yan. So, check. Yun. Yan. Category distribution. Yan siya. So, yun. Dito naman sa post natin. Yan. Approve. Pending. Yan yung mga pending. Kung i-approve ba natin siya o hindi. So, lagyan natin siya ng i-data table natin to. Category. Data. Put that table in a data table. Lagyan natin siya sa data table. Okay lang, himan na tayo doon. So, ito lang ikakopy natin sa taas. Yung. Check. Ba't ganun? Tama naman, di ba? Data table. Kasi di ba dapat nasa to? Data table is nasa layout ko naman to. Ba't wala? Layout. Section scripts. Ba't no section scripts? Parang section scripts yan, boss. Ganyan lang yan, bossing. Oops, cannot end a section without starting one. Yan. Dito. Yan. So, yun. Status, pending, mga pending. Created at, updated at. Yan, goods. Edit. Yun. Cancel. Goods. Yan. Yung mga users. I-data table din natin yung users natin.
Yun lang. Ano to, admin dashboard with, ano to, dalawa. Category management with data table. Yun na yan, admin dashboard lang. But, what happenings? What's happenings? Ba't nasama yun? Okay. So, let's try this. Alisin mo tong section na to kasi hindi natin kailangan yan. Why do you need that, bro? We don't need that, bro. Yun. So, yun. Yan. Ayan mo. Okay, goods. Yun. So, nagawa na natin. Yan. Nagawa tayo. Yan. Yung last na yung gagawin natin ngayon. Ito. Password reset. So, pumunta tayo dito sa login. Nagawa tayo dito ng p-class forgot password. Yan. Forgot password. Click over pass. Yan. So, ito. Check natin. Make me recover my password. Forgot password delayed, and also controller. Yeah. Okay, so lagay natin tong routes. Okay. Lagay natin yung routes dito. Forgot pass. Yan. Out controller na to. Sa out controller na natin ito ilalagay. Kasi authentication din yan eh. Yan. So, next is hindi natin need mag-ano ng controller. Show link form, return view. Wait. Gawa muna tayo ng blade. PHP RT sandmic view forget password ni sana yun forget password blade delete yes yan make view forget password ayun dito pala yan forget password ngayon ito laman yan forget password natin yan mamaya natin ayusin yan make a control out forgot password controller
Reset link email method to handle password and request if you don't have any controller. Must be through OTP for verification. About OTP ang sabi niya dito. Yan ang email. Yan. Tapos forgot password link. Yan. Tapos ito pa yung yung reset password na to. Ito forgot password pa lang kaya okay. So controller method for sending OTP class forgot password controller. So ikaw lang tayo ng controller natin. Wala tayo bago controller. Yan. Tapos kunin natin to. Yan. Oops. Yan. Validate. Please validate. Okay lang yan. Intelligence ba? Intelligence. Okay. Yan. Tapos doble. Yan. And then OTP email. Okay na. Yan na tayo OTP email. So copy natin tong mga to. Okay. Where is the web? Web. Yan. Yan. Forgot password controller. Yan. So, naundan natin sa password controller. So, gawa tayo ng ganitong blade. Reset password. Make view reset password. Yan. So, ito na yung reset password natin. Yan. And then, update controller for password reset. Yan. Forgot controller password reset. Meron ba? Okay, mag-error siya pag meron silang save. So, wala. Update password. Yan. Password update. Root password update. Yan naman ito, diba? Wala. Okay. So, try natin ngayon. Ito muna dapat hahanapin natin doon sa login. Yan. Password request. Check natin kung gagana siya. Refresh natin. Yan. Forgot password. Ong dapat dito na yan. Yan. Lagyan natin dito. Yan. Forgot password. View forgot password. Sa web. Malisin natin yung out dun sa web. Forgot password controller view. Alisin natin yan kasi hindi natin nilagyan ng ganyan. View. Anong view dyan? View. Yan lang. Okay. So, ulitin natin. Forgot password. Recover pass not defined. Recover. Forget password. Recover pass not defined. No. Forget password. Alisin na natin to. Yan. Layouts that up. Can up same din dito. Baka meron dyan dito ngayon. Wala din dyan. Okay. Yan. Layouts can up. Yan. Nang ginamit ko ng layout naman. Yan. Check natin muna yan. User. Yan. So 25355 yung OTP niya. Call to undefined method. Call to na when I click the send OTP. Okay na yun eh. Okay na din to. Okay na yan. Tapos ano ba na validate dito?
Validate. But meron siyang ano ng validate dito, bossing. Anong wala sa akin doon sa taas? Request. HTTPS request. Meron naman tayo request. But wala yung validate. Validate. Ba't ganun? Forget password controller. Out. Pag nilabas ko siya ngayon. Meron pa din. Is validator package. Yan. Wasmat bossing. Send OTP. Public function. Send OTP. Yan. Yung tapos you can also request yun yung request yun. So wala tayo kasing request kanina. Anong pinagbago niyan? Dito. User wala tayong user. $user request email first. Use model use model / app / model user. Yan. Ano ba yung sa post control dito? Activities equals product user. Yan. Fix them all. Fix it. Yan. Yan pala ang kulang no. Yan, send OTP tayo. The selected email is invalid. Bakit invalid siya? Send OTP. Ano bang ginamit kong email doon? User Dylan Marken Pae. Kaya pala. Bakit ganyan na selected email is invalid? The select in user kasi hindi email, hindi users. Baka may users pa dito. User lang ang table ko. Yan pa ay no Leon Marken pa send OTP emails that OTP not found. Interview emails send email ba tayo? Email tayo, wala diba? Yan lang tayo. Yun ba? Views emails can OTP blade emails can OTP blade. Yan, try natin again. Send. Error, pasok kaya siya. So OTP has been sent to your email. Ano mangyayari kung nag-send? Nag-send ba? 2532. Ano nangyari? Kung nag-send siya, saan ko lalagay? OTP has been sent. Redirect back status auto-access OTP sent. Reset password. So, ano ba sabi niya din sa OTP niya dito? OTP sent niya. User request validate.
So, order OTP niya, yung OTP blade natin. Your OTP it is not directing to ano. It must redirect to reset password blade. Where would I put the where will I put the OTP? Saan ko ilalagay? What the hell? Nag-send siya, pero saan ko ilalagay yung OTP? OTP verification. Ito dapat meron tayong ganito. Kung may correct. So dapat mag-redirect siya sa verify OTP. Tsaka tayo mag-ano. Okay. Goods. So yun na lang. Make view verify OTP. Yan, saan na tayo verify OTP. Yung tapos yung OTP sent, redirect back, show link password forgot. This doesn't redirect to my verification. Yung user, ito lang. Ba't kailangan pa yung ano? Hindi ko papalitan yun. Forgot password, invalid, where it is. Yan, redirect OTP yan. Yan, email, user email. Password OTP verify with email, user email, password OTP verify, password.otp verify OTP. Saan ito yung verify OTP? Verify OTP. Ito yung verify OTP. Verify OTP. Wala. Ay, ito, verify OTP. Meron. Request numeric. Password reset for email. Okay, try natin again. So, Leon Merchant High. Send OTP. Send OTP not home. Dapat nire-direct tayo doon sa oops, the get method is not supported for password verify. Oops. Okay. Wait. Make sure should send the OTP. Yan lang. Forgot password controller methods. Forgot password. May PHP siya. Wala. Namespace lang. Yan. Tapos hanap natin yung users. User lang siya. User. And then OTP. Verify OTP blade view. Verify OTP blade view. Verify OTP blade. Yan. So optimize natin ngayon. Optimize. Yan, so testing again. Send OTP. Emails, OTP not found. Verify OTP. Emails that Ken ba malaking K ba yun sa emails ko? Hindi, mali. Ken OTP. Continue. Okay, so verify OTP. Check na natin yung OTP natin ngayon. Ito. Yan.
verify OTP pagka verify, password reset form not defined. Route password reset form not defined. Reset password that reset form. Okay. Redirect route password reset form. Password reset form. I don't have any password reset form. Yun na lang. Reset password. Okay, so update natin yung routes kasi wala yung yan, and then update the controller, forgot password, alisin na natin muna to, verify OTP, okay na yan, password alright na nilagay yan, and then reset password blade.php, reset password blade.php, reset password blade.php, PHP, yan. So, refresh natin ulit. Yan. So, lagyan natin na. Yan lang. Yan. Reset password. Yan. So, dapat may siya. Offer natin yung reset password. Dapat meron siyang redirect route login status success kasi success. So ulitin natin ulit, forgot password, landmark, send OTP, yan, wala yung email ko, hindi ko saan yung email ko ba, OTP wala pa, Kenta iba ang nilagay ko, oo nga landmark yan yung nalagay ko, yung isang admin. Isang admin yung nilagay, tama. Yung makita, yung isang admin nilagay ko, hindi yung Leon Mark. Ito. Makita siya. Wait lang, iyan ako muna. Back talagin natin. Forgot password natin. Lagay na natin Glenn Mark and Pae kasi. Pae, send OTP. Yan, tapos verify natin. Yan, verify OTP, tapos yan, reset password. Yan, reset password has been reset successfully. So try natin as is kung nag-reset talaga siya. Yung nag-reset nga. Yan, nag-reset talaga siya. So yun, nagawa na. The email field is required. What do you mean email field is required? Verify OTP. Verify OTP. Saan yun? Web. Verify OTP. Out controller. So verify OTP. OTP verify OTP. Verify OTP. OTP. Ito yan, di ba? Show verify OTP, verify OTP, OTP verify, verify OTP. Ito yan, either dito, 6 naman to. 2, 1, 2, 3. Meron din dito. Pero, saan ba tayo binabato tong yung login natin? Login controller. Ay, same sila
Verify OTP, verify OTP. Baka binabato kasi tayo sa ano. Check natin, login. Where is my login? Login. Login natin. Ang form ng login natin is login process. Login process, user login sa auth controller. Wait lang, okay na yan. Exam muna natin yung mga yan, mga di kailangan. Auth controller. Yan, auth controller. User login. Yan, and then verify OTP. Verify OTP. Show verify OTP. Show verify OTP. Return view can mail OTP expires at. Ito show verify OTP, tapos verify OTP, verify OTP. Ba't na ganun siya? Okay naman doon, show verify OTP. Ayusin na lang natin yung saan. Forgot password, verify OTP na lagay natin dito. Auto OTP verify, reset password. Ba't ganun? Ito nga lang, check natin na maayos. Kasi diba dito in ngayon kung mag-OTP siya, itong verify OTP ko na to, ito yung sa ano ko, tapos pag pinag ko itong verify OTP, ito kasi yun ito yan, pero ba't naghahanap na siya ng email field is required. Verify OTP natin dito. Saan yung verify OTP natin? Ito lang kasi yun validate. Saan ba yung ano natin dito? Ito kaya yun? Hindi baka ito yun, dito yun nababato. Request validate. Record email, sana to? Sa verify OTP na blade natin dito. Saan yung verify OTP natin? Can mail OTP, no. Can register, can mail OTP, yun. Can mail OTP verify ang hinahanap din niya. So OTP verify, yan, hinahanap niya tong OTP verify, 3. So dapat baguhin natin to OTP verify 5. Yan ang hanapin natin, OTP verify. Yan, so gagana na yan, I think. Yan, so refresh natin. Same kasi sila yan lang pala password ko, na iba na pala ang password. Yan. Yan, naglag. Isa natin itong module. Isa natin to. Yan, wrong email or password. Okay, so nagkamali tayo. Yan, lagyan natin. Okay. Yan, verify OTP natin dito. Yan, verify OTP. Yun! So, nagawa na natin lahat. Yun nag-up na natin. Try ko lang yung admin kung gumagana pa. Admin. Login. Tapos, dapat ang magiging ano nyan is 143. Tama, 143. So, yun, nagawa na natin. 143. Verify. Yun. Dito na tayo makapag goods.